Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang topic po natin is patungkol sa ikaw ba ay dualistic o holistic? So, para po sa concept po natin, ito po ay patungkol po sa dualism po. So, background check lang po. Ang ating pa ang At yung Diyos po is pinanganak po siya sa Greek. Then, ang mga Greek Empire po is ay mahihilig po sila dun sa mga culture. But, nung time po ng Greek ay meron na po silang halong Roman. Kumbaga yung Roman Empire po yung namamahala sa kanila. So, ang universal language po ng gamit po noon is yung Greek. But now, ngayon po, ang gamit po natin is English. So, sabi po dito sa concept po natin, patungkol po sa dualism. Dualism is the belief that God and material universe have eternally existed as two opposing forces. So, sabi po dito sa dualism po natin, ang paniniwala po nila noon na ang ating God and universe po is magkaiba. Kumbaga, ang ating Panginoon Jesus ang ating God po is merong tawag dito, beliefs ay ng material, then yung universe is meron may sariling material po. So, yun po yung paniniwala nila before po. So, this view suggests that there is opening equal struggle between God and evil. However, Scripture teaches that God alone is eternal, sovereign, and supreme. Evil is not equal force of God, but a temporary rebellion what will be unlimited defeated. So sabi naman po dito sa scripture po, o sa ating po mga Kristiyano, is ang ating Panginoon Diyos lamang po is alone as an external po. Siya po yung gumawa po ng mundo. Ang ating Panginoon Diyos lang po is nag-iisa po before. At wala pong paniniwala ng Kristiyano na merong universe material po, but God created the world po. And now tayo po dumako po sa ating scripture po or Bible verse ay matatagpuan po sa John chapter 1 verse 3. Ito po sabi sa English, "Through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made." Ito po sabi po sa Tagalog, "Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya." So, sabi po dito sa verses na to, malinaw na malinaw po, no, na ang ating Panginoon Diyos po ang siyang lumikha po sa lahat. At hindi po totoo na meron po tayong universal universal material and God material po, but we have only one God material po. So, ang ating Panginoon Diyos lang po ang siyang lumikha sa lahat po ng bagay. Now, tayo po dumako po sa ating teaching. Una, God alone is eternal and uncreated. So, yung ating Panginoon Diyos po is hindi po siya gawa. Bagkus ang ating Panginoon Diyos po is created na before. Siya na po ang pinakapangunang tao po na meron po tayo sa mundo. Then, ang ating Panginoon Diyos po is siya po yung gumawa po ulit niya, lumikha po ng mundo. Then, yung kasamaan po is merong end po na mangyayari po kahit anong pong gawin po dito po sa mundo. So, pangalawang katuruan po, evil has a beginning and end. So, ito nga po yung sinasabi ko. The evil doing po is meron pong beginning, so may panimula. Pero, ang ating Panginoon Diyos po is gagawa at gagawa po ng action yan para that evil has end. At meron po talagang katapusan kapag meron pong kasamaan po dito sa mundo. Now, pangatong katuruan po, Christ is Lord over all, including the materials world. So, ito na po yung sinasabi ko po kanina na ating Panginoon Diyos lamang po ang siyang may lumikha or naglikha po lahat po ng material world po na meron po dito sa mundong ibabaw. Even the water, the moon, the sun, and etc. etc. So that all things are made by our Lord po. So, yun naman po para sa natin. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.